Hi all signs, Gemini, Libra, and Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, and Capricorn. Tandaan niyo po yung line-up na yan. Itong reading na ito ay tungkol sa inyong buhay pag-ibig. One specific question para majority request ng lahat. Kung ano yung iniisip ng person mo. So this is general reading, timeless reading po ito. Kung same pa rin yung lumabas na mensahe, meaning to say yan pa rin yung iniisip ng person mo. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, tandaan niyo po, general reading ito, ibigay niyo po sa iba. Okay? Kung hindi masyadong mahaba yung pasensya nyo, so this reading is not for you. Abangan nyo lang po yung paisa-isa nating reading. Okay? So, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Ano ang iniisip ng person ni Gemini? Gemini, kung hindi ako nagkakamali kahapon pa to, na I think sunod-sunod na to Gemini eh. Correct me if I'm wrong. Basta natandaan ko to kahapon kung parati kayong nanonood dito. Na pwedeng naging bitter yung ex mo. Ex kasi ang sinasabi dito eh. Na parang sinisisi ka niya sa lahat na hindi naging successful yung relasyon niyo. May mga kasama siya dito na let's say nagiinuman o nag-share siya na naging bitter. So, hindi ibig sabihin na lumabas tong card na ito para magalit ka. This is to remind you na i-pray mo. Like, marami ka siyang salitang hindi maganda na sinasabi, di ba? So, instead na magalit, i-pray mo. Na i-refer mo kay God, yung i-surrender mo kay God, mention this person's name, na sana magkaroon siya healing kung concerned ka sa kanya. At protektahan na, i-bless ka ni God na protektahan yung inner peace mo. Okay? And hindi ibig sabihin na lumabas to para maapektuhan ka. No. Protect your inner peace, of course. Tapos na yan eh, di ba? Kalma lang sa mga may relasyon dyan. Okay? Unahin ko muna kasi naulit to eh. Gemini. So, actually, sa pagiging bitter niya, na sinisisi ka niya, kung nagiging ana siya sa kanya sarili, malungkot talaga siya. Aside sa disappointment, malungkot siya. Kasi hindi naging successful. Kaya lang mali yung, it might be iba siya sa, kung kaharap niya yung ibang tao na malapit sa kanya, iba siya sa'yo. May nakita kong ganyan. Na mabait siya sa iba, sa iyo, hindi, ganun. So, I'm talking about your ex naging bitter to eh. Napansin ko talaga. Pero, actually, malungkot siya. Oo, hindi niya matanggap po na yung hindi kayo naging ending, hindi kayo naging successful yung relasyon, na-disappoint siya. Tapos may sinisisi ka niya like, pwedeng may nangingialam sa inyong relasyon, pwedeng din sinisisi ka niya na may third person, kahit I believe wala eh. Wala kang third person. Walang third person sa inyo na. Pero itong taong ito, hindi ko gusto yung pananalita niya kasi puro negativity. And para siyang babae magsalita. Let's say lalaki ka ngayon pwedeng babae siya kung babae ka tapos lalaki to kasi may nakita kong lalaki dito eh. Oo. Na hindi ko gusto yung mga sinasabi niya about you. Basta hindi ibig sabihin na magalit ka sa kanya, protect your inner peace. Diba? Love yourself more. Oo. Ang importante naka-move on ka na. Okay? So, this person is masakit sa kanya. Dala-dala niya eh.
nakikita ko dito na pwedeng meron na siyang iba. Pero bit-bit pa rin niya itong lungkot na ito may kahalong guilt. Pero once masabi niya, sinisisi ka niya. Yan. So, Okay. So, sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, nakikita ko dito na mukhang may hindi kayo pagkakasundo. Like, ano, pwedeng isa sa inyo naging controlling person, like, hindi nasunod yung gusto niya, na-disappoint siya kasi hindi niya nasunod yung gusto niya. Pwede din na may nangingialam sa inyong relasyon. Pwedeng recorded sa third party nga. Basta nalungkot to. Nalungkot siya, nasaktan. Yan, nasaktan siya. Inom muna akong tubig ha. Kasi may nangyaring kompetisyon, rivalry. Posibleng mas matagumpay ka sa buhay, Gemini, kaysa kanya. Na, na tinatalo siya ng ego niya, guilt niya. Wow, ang lalim. May selos, inggit, kompetisyon lang nakikita ko dito. Naiirita siya na sa mga tanong ng tanong. Like, oh, matagal na kayong mag-shota. Kailan ba kasal? Magkatagal na kayong kasal, bakit wala pa kayong anak? Yung comparison, gina-compare na nape-pressure siya. Actually, nape-pressure to. Kahit yung mga sa ex nyo, nape-pressure siya kaya nag-give up. Hindi siya sanay sa pressure. Tapos, nakikita ko na mas strong ka kaysa sa kanya. Madali siyang masumuko eh. Okay? So, kung okay kayo, tapos may concern siya, then, pwedeng pag-usapan nyo para matulungan siya. Pero I think, umiiral talaga yung ego niya. Libra, anong iniisip ng person mo? Pwedeng bagong pasok kayo sa relasyon. Na, let's say, example po ito ha. Last week, nag-date kayo, bago mo siya kakilala, tapos ngayon, sinagot ka niya. Basta bagong pasok sa relasyon po. Ang sabi ng card dito, kung hindi mo pa siya sinagot, try nyo munang i-enjoy yung getting to know each other stage. Kumbaga, relax lang. Sa mga, oo. May nakita kasi ako dito na very active. Pwedeng makulit. Pwedeng aggressive. Pwedeng, ang sabi kasi ng card dito na pwedeng nape-pressure din tong taong ito kasi excitement, sa simula exciting talaga yan. Kasi nakikita ko dito pinapressure sa sarili, dapat iba ngayon, iba din ang ganap bukas, sa susunod na araw, yan. So sabi ng card dito na huwag magmadali, don't rush things, enjoy nyo po yung moment, na relax. Okay? Okay. So gusto niyang magkaroon kayo ng moment na like mag-date, mag-outing, or i-treat ka niya. I-treat ka niya. Kasi mukhang may na-receive tong pera. Tapos gusto niyang mag-decorate or mag-renovate ng bahay. Gusto niyang magbakasyon. Yan. Ano ang iniisip ng person ni Aquarius?
Ang ilan din dito, bagong simula sa pag-iibigan, like bagong pasok sa relasyon. Nakikita ko rin dito na may tampuhan. May tampuhan ako nakikita dito. Na ang sabi ng card dito, magkakaayos kayo kung mag-uusap kayo ng mahinahon at magkaroon ng forgiveness. Yan ang advice. Kasi may ano dito, tampuhan na nag-iisip siya worth it pa magstay kasi ilang years na. So, meaning to say, itong person na ito, gusto niya ng growth. Gusto niya na may ganap na bago. So, why not magpag-usapan nyo yan? Kasi yan yung concern niya. Yan yung iniisip niya. Next ay, kay water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Shuffle ko lang ha. Let's start with Cancer. Ano ang iniisip ng person ni Cancer? Cancer, mukhang may buntis or gustong mabuntis. Kung gusto mabuntis, fertility yan kasi nakikita ko dito. But kung lalaki to, itong person mo, gusto kanyang mabuntis. Or iniisip niya, baka buntis si Cancer. Yan. Kung ikaw ay lalaki, gusto niyang mabuntis. Yan yung iniisip niya. And happy siya kasi receiving love siya And successful ang inyong relasyon. Pwedeng gusto niya ng karagdagang anak. Or yun nga, gusto niya mabuntis or mabuntis ka. Gusto niya rin na mag-outing kayo, yung mag-spend time sa nature. Yes, happiness ang nakikita ko dito. Iniisip niya yung development ng inyong relasyon. Actually, maganda. Maganda ang nakikita ko dito, Cancer. At nag-manifest siya dito na magkaroon kayo ng wonderful relationship na tuloy-tuloy na. Yan. Ano iniisip ng person ni Pisces? Oh wow, nakuha niya si Wheel of Fortune. Pisces. Nakikita ko dito, nabibigatan siya. Pwedeng responsibilidad to. Or, nakikita ko dito na may concern sa lack of time. Kulang sa oras, kulang sa panahon. Tapos nabibigatan siya na parang sa support. Like sa financial support, emotional support, nabibigatan. Itong dalawang card na ito is change of cycle. Kung hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawan or tampuhan, may dumating na blessings nang siyang dahilan na mag-uusap kayo, na magkakaayos po.
Ano ang iniisip ng person ni Scorpio? Nag-overthink tong person mo. Parang siyang na-trap sa isang bagay, sitwasyon, or tao. Nahihirapan siya. Overthinking, overanalyzing, pwede din. Na kailangan niya makawala dito. Kasi nakita ko dito, feeling trapped na hindi gumagalaw. Hindi gumagawa ng desisyon or what I meant is solusyon. Hindi gumagawa ng solusyon, nahihirapan, nagbibigatan. Okay. Maaaring mag-ask ito sa'yo ng date or outing. Oo, i-approach ka nito, mag-offer sa'yo, mag-outing tayo or labas tayo. Tapos lalabas kayo para kausapin ka din at the same time. Next is fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa video reading natin. Shuffle ko lang po ha. Let's start with Aries. Ano ang iniisip ng person mo, Aries? May bagong pasok sa relasyon. Kumbaga, sige, sagutin ko na pasok na kami sa relasyon kasi bahala na. Basta go ako, malaki ang tiwala ko. Ganun. May nakita kong ganyan. Ang sabi kasi ng card dito na enjoy niyo po yung getting to know each other stage nyo, na huwag magbadali. Kung kailangan na magkaroon kayo ng plano sa hinaharap. Hindi lang sa nang dahil sa nararamdaman, kundi kailangan may konkretong plano. Kung ano talaga yung patutunguhan nyo sa inyong relasyon. And mukhang may tampuhan ang ilan sa inyo dito na ang sabi ng card dito na mag-usap ng mahinahon at magpatawad. Okay? Okay, gusto niya din ng magbakasyon or bumili ng regalo, bilhan ka niya ng regalo that pampers you or pampers you both. Opo. Tapos, nakikita ko naman dito na naniniwala tong taong ito na magkaroon na successful ang inyong relasyon, stable ang inyong relasyon. Ano ang iniisip ng person ni Leo? Leo. Marami ko nakikita dito eh. Pwedeng nagkaayos kayo. Pwedeng ang ilan sa inyo magsimula na ng magbuo ng pamilya. Pwedeng dagdag pamilya. Pamilya. Dagdag anak. Okay? Dagdag anak po. May nakita kong ganyan. Na very inspired po siya at gumagawa siya ng aksyon dito para maisakatuparan yung plano niya sa inyong relasyon. Okay. Parang
may balak siyang magbigay sa iyo. Support, pwedeng material na bagay, regalo, or tulong. Yes. Kasi makaka-receive itong taong ito ng pera tapos isi-share niya sa iyo. Pwede din bagay, isang bagay. Iniisip ng person mo, Sagittarius. Gusto niyang munang ng space. Gusto niya ng space. Kasi 'di ba, space is a sign of respect sa inyong sarili, sa inyong connection, sa iyo. Mhm. Kasi gusto niyang mag-isip ng mabuti. Like, pahinga, nilay-nilay, para sa pagbalik, ano, handa na siya na makipag-usap sa iyo. Gusto niya ng space. Kasi kung walang space kasi, di ba, sakal yan. Naghahanap kasi ito ng sagot sa kanyang mga katanungan, solusyon siya sa kanyang problema. Yan. At malalim ang iniisip niya. Pero itong gagawin niya, hindi lang siya para sa kanya. Para sa inyong relasyon. Para sa iyo. So, this person is, gusto niya munang mapag-isa para makapag-isip at makapagpahinga. Okay. May ano ka may concern siya sa regarding sa pagkakamali. Pwede ikaw yung nagkamali, pwede siya yung nagkamali. Tapos, sinabi kasi dito tatanggapin ko at para mag-move forward na kami. And para ma-let go na namin tong mga nangyari. Yan. Pwede din na ex mo to. Sagittarius, pwedeng ex mo to na may balak bumalik sa inyo para humingi ng tawad. So, kung hingi siya ng tawad, sabi ng card dito, seek forgiveness para mag-move forward na kayo. Next, Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Shuffle ko lang. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Ano ang iniisip ng person ni Taurus? Okay, nagkaroon ng time sa isa't isa. May promises nga ako nakikita dito. Ang ilan din sa inyo bagong pasok sa relasyon. And sinabi ng card dito na soulmate mo siya. Yes, divinely guided nga kayo. Oh. Malakas ang kanyang intuition. May malalaman siyang sekreto na magkakaroon kayo ng pag-uusap. Pero then na siya yung mag-aamin. Excuse me, kailangan ko lang mag-burp. Iniisip ng person ni Virgo. I don't read the reverse card.
Okay. Okay, love and happiness overflow. Masaya siya, satisfied siya sa inyong relasyon. Gusto niya nga mag-relax at mag-enjoy kayo, like mag-date or outing, bakasyon, or relax lang sa bahay. Kasi satisfied siya. And this person believes na successful ang inyong relasyon. Yes, happy po siya. Strong, confident, and compassionate sa isa't isa. Dalawang card yung mismo nagsabi nito ha, na successful ang inyong relasyon. Well established. Yan. Ang ganda naman, Virgo. Na iniisip ng person ni Capricorn. Capricorn, iniisip niya, bakasyon din. May ano nga kayo, magkakaroon kayo ng gathering with together with friends. Pwedeng magpa-participate kayo sa isang group activity. Na may chances din na gusto niyo magbakasyon, yung mag-travel kayo. Mukhang mahilig to sa travel, yung person mo. At kasi gusto niya nagganap sa inyong relasyon, like, pag-level up sa inyong relasyon. Magkaroon ng time sa isa't isa. Yan nagsabi. Okay. May iniisip lang siya ditong argument. Like, nag-usap, nagkaroon ng unpleasant conversation. May concern din siya, may iniisip siya ngayon na paulit-ulit na lang nangyari. Yan, paulit-ulit na lang itong conflict na ito, itong argument na ito. May concern siya regarding sa separation. May nakita kong ganyan, like may concern siya na separation. Pwede sa nakaraan to, about past na hindi kayo nagkakaintindihan ng dahil sa nangyaring separation noon. Pwedeng ex niya to. Pwedeng ex mo. Or di kaya nangyari sa nakaraan na hindi niya nagustuhan yung mga nangyari, yung mga ginawa, yung mga sinabi. Yan. Pero this person wanted na magkaroon ng time sa isa't isa kasi this person believes na baka nasabi or nagawa or nangyari lang kasi walang panahon sa isa't isa. So this person na gusto niyang magkaroon kayo ng time sa isa't isa. Pero din concern to sa lack of time. May nakita kasi ako ditong masipag na energy. Pwede siya yung may aminado siya na lack of time na kasi sobrang busy niya sa trabaho. Pero then concern niya sa'yo na sobra kang busy. Kasi hard worker to si Capricorn. So pag-usapan niyo talaga yung concern niya. At may nakita ako ditong yes, tampuhan. Pero mag-uusap, willing siyang magkaroon ng forgiveness. Yan po. See you po mamaya sa mga ipaisa-isa niyong reading. Maraming salamat po.